Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man mapanig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? PBBM ay kinilala po ang press at ang media. Laban po dito sa mga, ang tawag niya, unregulated social media, fake news, pati po yung artificial intelligence. Grabe 'no, pinagbabangga talaga ni PBBM 'no. Pero may dahilan po 'yan bakit niya pinupuri yung media ngayon. Ano pa ba, si Senator Bato po, hindi po kikilalanin 'no. Ayon po kay Senator Bato, he would not subject himself to the jurisdiction of the Interpol or the ICC 'no. Hindi po siya papasailalim sa Interpol at ICC. Yan po ang mga pag-uusapan natin pero malawak kasi yun, eh, 'no? Malawak kasi yung press tsaka yung press media versus, social media. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na, okey pag-usapan natin 'no. Ah, Pasensya na kayo sa naninibago sa salamin ko, nakalimutan ko sa bahay. Naghagilap lang ako ng puwedeng salamin dito. Eto po, meron po ritong eto muna, unahin na muna natin yung kay Senator Bato. Kasi mas maikling talakayan 'to, eh. Ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, he would not subject himself to the jurisdiction of the Interpol or ICC, 'no? Ayan po, hindi ko, natalakay na natin 'yan, eh, kanina na gumawa sila ng paraan para makapasok pa rin 'no, through Interpol naman. Parang ipinapantanggap nila kasi paulit-ulit lalo na si Remulla, paulit-ulit diyan si PBBM at saka si Remulla, pati si Menardo Guevara, paulit-ulit silang tatlo na walang jurisdiction ng ICC, 'di ba? Kaya malabo yung gusto nilang mangyari na, ah, iimbestigahan o makikipagtulungan yung gobyerno. Pero eto pong Interpol, ngayon lang 'to, eh. Actually, ngayon lang natin narinig yung Interpol na 'yan. Dati parang sarado tayo sa ICC. Ngayon ang palusot nila, kung through Interpol puwede, 'di ba? Oh, pero ito po sabi ni Senator Bato, "Kung lalabas yung arrest warrant at ito'y isa-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction dahil alam kong wala silang jurisdiction sa atin." Ayan po. At kung sila'y tutulungan ng ating kapulisan, well, hindi ako makipaggiyera sa ating kapulisan. I will submit to the authority of our government kung lahat yan ay kautusan ng ating korte. Pero pag kautusan ng ibang ibang other courts, then I will not recognize it. So malinaw po yan, eh, 'no? Ah, na si Senator Bato po at yung ibang mga akusado hindi po na nila kinikilala yung alam niyo, tigilan niyo na yung ano, yung pagpapaliwanag, yung pagkampi sa ICC. Wala talaga kayong ano, yung mga gustong papasukin yung ICC dito, talagang bentador kayo ng kalayaan ng Pilipinas, 'no? Isa tayong malayang bansa, meron tayong, sariling korte, may kalayaan tayo kasi kung very internal po 'yan, paulit-ulit tayo rito. Simple lang po ang, sinasabi natin. Yung channel na 'to, ang paninindigan natin diyan, yung, supposedly ginawa ng krimen ay Pilipino, yung biktima di umano ay Pilipino, nangganap ito sa Pilipinas at ito po ay yung mga, accused, yung mga akusado ay Pilipino rin. Wala na ang susunod na tanong,
Wala po bang batas sa Pilipinas? Mismo yung mga sumisigaw ng ICC, katulad ni De Lima, napatutunayan po na meron tayong, umiiral na korte dito, na yung korte natin, kasi kung walang korte bakit makakalaya yan si De Lima? Bakit? Hindi niyo kino-question mismo nung pinalaya si De Lima, bakit hindi niyo kino-question yung ating korte? Oh, pinuri niyo nga, eh. Ibig sabihin umiiral talaga yung korte natin. Malinaw po yan kung hindi po international, meaning kung wala pong ibang nasyon na involved dito po sa war on drugs, Pilipino lang po 'to, eh, 'no? Pilipino lang po sa Pilipinas lang. Hindi po pupuwedeng pumasok yung ICC kung may umiiral tayong batas. Tsaka lang po sila mapipilitang pumasok kung internal lang. Kung wala na tayong batas dito, meron nga po, eh. Si De Lima nga nakalaya na, yan ang patunay, eh. Si Kian de los Santos, nabigyan ng katarungan yung pagkamatay niya sa war on drugs. Napakulong yung mga pulis. Ano pa bang kinakailangan nating sabihin na may batas na umiiral dito? Bakit kayo imbita ng imbita sa dayuhan? Yun lang yung point ko rito, hindi na ba talaga natin kaya? Wag na tayong maging bansa. Yung mga taong nag-iimbita pa ng ibang korte mula sa ibang bansa, dapat hindi na kayo tumatakbo. Hindi niyo pala kinikilala yung Pilipinas, eh, 'di ba? Hindi niyo naman kinikilala yung batas sa Pilipinas. Wala po tayong magagawa. Katulad niyan si Arnold Clavio, yung nabalitaan natin sa GMA, 'di ba, nananawagan siya na lumabas daw yung mga biktima ng mga executive ng mga TV-TV. Ikaw, Clavio, nambiktima ka. Yan ba ang way mo para mapatawad ka? Anyways, hindi yan yung point ko, eh. Ang point ko, katunayan nga, kahit masama sa loob natin, natapawalang sala si Bohong Navarro. Tatanggapin natin kasi yan yung pasya ng korte. Alam niyo yun? Kinikilala natin yung korte rito. Kahit masama po yung loob natin na napalaya si De Lima, yan yung sinabi ng korte natin. May korte naman tayo, bakit nyo gustong papasukin yan? Yang ICC. At dahil paulit-ulit si Minardo Guevara, si DOJ Remulla, maging si Pangulong Marcos, paulit-ulit sila na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Aba, nakahanap kayo ngayon ng Interpol. Hindi makikipagtulungan sa ICC, pero sa Interpol makikipagtulungan? Yun din yun, eh. Korte ba yung Interpol? Hindi naman korte yung Interpol, eh. So, sino mag-i-issue ng warrant of arrest? ICC pa rin. Ang pagkakaintindi namin, sa hindi makikipagtulungan, dahil wala silang jurisdiction, pag nag-issue sila ng warrant of arrest, hindi natin kikilalanin. Bakit sasabihin ni Remulla ngayon na pag Interpol ay ibang usapin na yan? 99.99% ay kinikilala daw natin ng Interpol. Ano yan? Depende. Nung hindi pa nagre-resign si VP Sara, hindi natin kinikilala. Ngayon nag-resign na, kinikilala na. Wala tayong consistency, Mr. President. Okay. Bakit natin 'to natatalakay? Punta na tayo rito sa sinasabi mababalikan nating halimbawa yan. Ihang muna natin kayo dyan. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos ngayon tungkol po dito sa pasasalamat niya sa media at nakakapanlumo po.
no? Before, bago po ang eleksyon, maging sa panahon ng kampanya, ang kakampi po ni Pangulong Marcos, SMNI. Tanging media na kakampi niya, SMNI. At saka mga social media. Sinasabi niya yan, di ba? Wala raw naniniwala sa kanya na media. Kalaban niya, kaya nagpapasalamat siya noon yung sa social media. Meron siyang social media team na binibiro niya nga na nagloloko pa nga siya na meron siyang troll troll farm. Pero actually, mga social media team niya, iilan lang yun, no? Sinuportahan ka ng mga independent vloggers katulad ni Badong nung nangangampanya ka, Mr. President. Ngayon, nanalo na siya, eto ngayon ang sinasabi. At bakit may timing? Meron po bang activity ang media? Papaliwanag natin kung bakit niya biglang pinasalamatan, walang kaabog-abog. Eto po ang pahayag ni Pangulong Marcos ngayon, 2 Agosto. This administration recognizes the invaluable role of a free press and a robust media, ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy. Sabi ni Pangulong Marcos, nire-recognize o anong tawag dyan? Kinikilala. Kinikilala niya yung free press at masiglang media in ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy. Para daw sa Philippine democracy. Okay. So yun daw yung nag-ensure yung media tsaka press. Asan ang social media? Eto kasunod. In this time of unregulated social media, ayan, pinasasalamatan niya na meron tayong free press tsaka media sa panahon ng unregulated social media. Of fake news and artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Tignan nyo, no? Inihihiwalay niya yung media, pinasasalamatan niya yung media, at katulong raw ng mga Pilipino para kasi ang nagbibigay ng parang ganito sinasabi niya, ang nagbibigay ng impormasyon sa atin, media, press at media, sa kabilang banda naman etong unregulated, no? Yung kanya-kanyang bira ng mga social media, fake news at artificial intelligence, no? Nagpapasalamat siya kasi yung media daw po ang siya po yung pinatatampok niya kung aling katotohanan, no? Laban sa fiction, tsaka yung mga facts laban sa mga kasinungalingan. Parang media, press at media, social media, fake news, artificial intelligence. Media truth, social media yung fiction, media facts, social media kasinungalingan. Ang sakit, no? Hindi niya sinasabi na sinungaling yung mga social media. Pero yung sinasabi niya, unregulated. Ibig sabihin, kanya-kanyang banat lang, no? Maaring may katotohanan yan. Kasi, alam niyo, Mr. President, magkakaroon din kami ng self-regulation, eh. Wag lang kayo mainip. Bago pa lang tong social media, eh. Kailan lang nagkaroon ng social media? Yung media naman, hanggang ngayon naman, eh. Mukha lang silang, may standard kasi sila, eh. No? Alam nyo, bibigyan na natin kayo ng mga halimbawa ng ginagawa ng media. Saan nyo po natututunan? Kasi hindi na nila kinikilala ng media yung SMNI. Di ba? Parang vloggers na lang din daw. Eh. Vloggers tsaka SMNI. Saan nyo nalalaman na may mga maisog rally?
Binabalita pa ba 'yan ng mga medyang makatotohanan? Wala nang nagbabalita diyan. Yung mga panawagan meron palang mga samahan na mamamayan ayaw ng digmaan, mamamayan Marcos alis diyan. Binabalita pa ba 'yan ng mga media at press? Yung nangyayari ngayon sa Davao, binabalita pa ba siya ng media at press? Yung sinasabi niyo, Mr. President, na unregulated na mga social media, sila yung nagbabalita. Alam niyo, hindi porket unregulated, fake news na agad. Inaamin naman natin, no? Maraming fake news na social media. Marami. Yung iba, biktima rin sila ng fake news na kumakalat, binabalita nila. Pero yung iba, talagang fake news talaga. Kasi may nagpapatakbo sa kanila. Yung mga bayaran, pinatatakbo talaga sila ng fake news. At karamihan po niyan ay mga kakampi nyo pa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. No? Ito pong media, sinasabi nyo sila yung katotohanan, kami yung mga fake news. Hindi nyo naman sinabing social media, automatic na fake news. Pero yun yung pinahihiwatig nyo eh. Hindi nga kay fake news, media. Tinatago nyo lang yung mga balita. Eh, kasi meron silang regulasyon. Eh. Parang may sinumpaan yan. Bawal sila mag-fake news. Hindi nga kayo nagpe-fake news. Pero tinatago nyo naman yung balita. May nagbabalita ba sa inyo nangyari sa Davao ngayon? Yung SWAT? May nagbabalita ba sa inyo nung mga sinasabi pa ni BP Sara? May nagbabalita pa ba sa inyo ng mga kapalpakan ng gobyerno? Okay. Hindi po automatic na porket hindi kami regulated, fake news na kami. Karamihan po sa social media na nagbabalita, live eh. Paano kami makakapagsinungaling kung naka-live kami? Eto balita, nagmamaisog. Narito po tayo sa maisog. Yung ayaw ibalita ng media, ako, sa totoo lang, mas gusto ko yan. Mas gusto kong may mga unregulated social media kaysa mga media na nagtatago ng balita. Kaya pala, ganyan pala ugali ng media noong araw pa eh. Biktima kayo niyan, Mr. President eh. Yung bias na media, ang kinampihan, yung mga Aquino laban sa mga Marcos. Pinasama kayo eh. Eh yun naman pala, meron naman pala silang, talaga naman pala yung pamilya nyo. Ha? Nung nabalik pala sa kapangyarihan, iba pala yung mga Marcos at Romualdez pag wala sa kapangyarihan. Pero pag nabalik na sa kapangyarihan, iba na eh, no? Okay. Masakit to kasi walang pumapansin sa inyong media noon, Mr. President. Hindi kayo pinapansin. Ako masasaktan ako kung kakampi nyo ko at social media, yung mga vloggers nyo. Masakit sa mga vloggers nyo yan. Pinasasalamatan nyo yung media. Sila yung tagapamandila ng katotohanan. Kalokohan po yan. O bibigyan natin kayo ng ideya ng mga halimbawa ngayon. Halimbawa ngayon. Di ba binabalita ng media na bumababa ang trust rating ni Sara Duterte. Pero pag tinignan mo pala, kung wala ang social media, maniniwala na yung tao na pababa ng pababa si Sara Duterte. Before po siya mag-resign, yan yung mga headline nila sa media. Ang headline nila sa media, BP Sara Duterte, bumababa ang trust rating at ang approval rating. Putya, nakakagulat yun. Yun ang headline ng media, ng katotohanan. Yun ang binabalita nung nagsasabi ng totoo, Mr. President.
Pero yung mga unregulated na social media, titignan namin. Paano niyo sasabihin na bumababa, eh, siya pala pinakamataas? Kaya ibabalita namin, pinakamataas si VP Sara sa trust rating at approval rating. O sino po talaga yung naglalantad ng katotohanan? Hindi nila pini-fake news, talaga namang bumaba si VP Sara, pero hindi po yan ang balita. 'Pag nagbalita ka tungkol sa rating, ipapakita mo kung mahilig ka sa katotohanan, dapat ang binabalita mo, VP Sara pinakamataas sa trust rating at approval rating. 'Di po ba? Bakit ngayon pala nagpapasalamat si Pangulong Marcos? Ano ba nangyari nung mga nakaraan? Bugbog sila sa mga tao dahil kapapagmalaki pa lang 5,500 ang flood control projects, biglang bumaha, isang bagyong mahina pa lang ang dumating. Bugbog sila. O ngayon, ano po ginawa ng media for the last 3 days? Hindi na po binabalita yan. Hindi na po naghahanap yung media ng flood control projects. Hindi na po sila naghahanap ng mga pondo sa flood control projects. Hindi na nila binabalita yung bumaha ng todo-todo. Anong binabalita na nila? ICC, ICC, Interpol, Remulla, ICC, Interpol, Trillanes, ICC, Interpol, Minardo Guevara, ICC, Interpol, binugbog tayo. Nadadakipin na. Siyempre magre-react. Kami rin natatangay din, nagre-react kami. Nakalimutan na bigla yung kahihiyan na pinagmalaki 2 days before. Pinagmalaki. Yan po ang papel ng media ngayon. Ilihis. Ano pa kasabay niyan? Kaya ito po battle of media versus social media. Battle nung sinasabi ni Pangulong Marcos na katotohanan, pero actually tinatago nila yung katotohanan, pilit nila. Totoo bang makatotohanan yan? O kung makatotohanan po yan, Mr. President, at sa mga nakikinig ngayon, madali lang naman sukatin kung katotohanan eh. Hindi ba binalita nila na darating na yung warrant of arrest ng ICC? Kailan nga? June or July. Ano na ngayon? August na. May warrant of arrest na ba? Media natin yan. Kalat na kalat yan. Basahin nyo nung May. Binalita nila yan. Darating na lahat. Darating. Darating na yung ICC. News blackout ngayon. Wala na po. Hindi na po nila pinag-usapan yung si Marbil at saka si Vice President Sara Duterte. O ngayon, ICC na naman. ICC na naman, Interpol. Alam nyo? Kaya tuwan-tuwa siya. Nalilihis na po yung usapan sa kapalpakan nila. Wala naman palang plano sa flood control, pero nagpopondo tayo ng 1.4 billion a day. Hindi po panahon ni Duterte ang 1.4 billion a day. Ngayon po panahon ni Pangulong Marcos yan. Huwag niyong lilituhin ng mga tao. Binasa ko yung mga pinapakita nilang flood control ni Pangulong Duterte. 380 million ang budget isang taon Oh. Nung 2017, ikukumpara mo, eto budget isang araw 1.4 billion. Imagine niyo ang layo. Kaya wag niyong masisisi si Duterte. Pero bakit nasisisi? Dahil sa media. Bakit sinisisi lagi si Duterte? Media kasi. Kaya niya pinasasalamatan yung media. Kasi ang media natin, wala na po eh. Hindi na po, sino nagsasabi ng totoo? Kasasabi nyo lang, darating, media.
Asan na yung warrant of arrest ng ICC? Lahat kayo nagbalita niyan. Asan na yung warrant of arrest? Anong tawag diyan? Kuryente, 'di ba? Kung matino kayong media, sabi ni Pangulong Marcos, kayo naghiwalay ng truth at fiction. Kung totoong truth ang gusto nyo, na kuryente na kayo eh. Sino ngayon ang source nyo ng information tungkol pa rin sa ICC at Interpol? Si Trillanes pa rin. Hindi ba kayo nakuryente sa warrant of arrest? Wala yan, makakalimutan na ng tao yan. Hindi yan makakalimutan ng tao kasi merong social media. Yung social media na sinasabihan ninyo na fake news. Kami ang maglalantad sa inyo na ginagamit kayo. Totoo naman eh. May nagbalita ba sa inyo ng mga maisog rally? Alam ng mga tao na may maisog pero hindi galing sa inyo ang impormasyon. Ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan dito sa Pilipinas? Kayo bang truthful media o yung unregulated na? Alam po ninyo, tama po yan. Hindi ko po sinasabi na wala nagfe-fake news. 'Di ba? Hindi naman po lahat ng nasa social media may utak eh. Tama po yan. Pero dahil bata pa lang kami, wala pang isang dekada yung aming propesyon. Bakit nung nagsimula ba kayong magdyaryo, matitino na kagad? Mare-regulate din namin yan. Wala pa nga kaming samahan eh. Na pangkalahatan ng mga social media, political social media eh. Pero gibang-giba na kayo sa amin. Ang dala-dala lang namin katotohanan. Pero huwag kayong mag-alala, mare-regulate namin yan. Marami sa mga pro-Duterte vloggers, hindi ko sinabing lahat, marami sa pro-Duterte vloggers nagsasabi ng katotohanan. So hindi po yan yung lahat na ng social media ay fake news. Hindi namin kayang tanggapin yan. Kami na nga lang ang tignan nyo yung tao kung kanino nagtitiwala. Eh yan nga, blunder nyo yan eh. Binalita nyo, may warrant of arrest ang ICC. O isa pa yung blunder, abangan nyo po to ha. Headline po nila lahat, 500 million US aid. Di ba? Lahat yan, headline nila, 500 million daw, pinagmamalaki yan. Pucha, wala pa pala. Hihingiin pa lang pala ng mga dumalaw dito. Hindi pa pala pera yan. Pledge pa lang pala yan. Pero naka-headline na sa mga media. Anong sinabi? Nakalagay ba sa media na pledge? Walang sinabing pledge. US, nagbigay ng 500 million US dollars na aid sa Pilipinas. Hindi nila sinabi na ano pa lang yan, hihingiin pa lang. Ibig sabihin, itong media natin, parte to ng propaganda ng nasa taas. Kaya tuwan-tuwa si Pangulong Marcos. Na-divert eh. Ang laki-laki na ng issue na pahiyang-pahiya na sila. Actually, napipiko na si Pangulong Marcos nung sinasabi niya, ano gagawin natin dito sa baha? Ano? Hindi alam ng mga tauhan niya kung anong gagawin. Kay Pangulong Duterte, ang linaw po. 2 to 3 days. Nag-meeting na. Gaano karami ang baha? O yung ulan, babahain tayo niyan. Saan ang mga evacuation? Handa na po evacuation. Ang media nun, binabalita. Etong evacuation center, yung kahon-kahon, ngayon ba meron? Wala. Kaya siya nagpapasalamat ngayon dahil nalayo sa pamamagitan ng media, naggawa na naman kayo ng mga ICC na naman. Dahil may bago kayong sinabi Interpol, kinagat na naman ng mga tao. Tuwan-tuwa si Pangulong Marcos, nawala na yung usapin ni BP Sara na tinanggalan ng security. Nawala na yung nagpe-pledge kay BP Sara
Ang dami na po, buong tribo sa Davao gusto, yung mga MNLF gusto, yung mga dati rebelde gusto. Marami na nagbo-volunteer na mga retired sundalo at mga kapulisan. Pahiyang-pahiya sila diyan. Vice President ng Pilipinas, hindi na nga kumikibo si Marbil tungkol diyan. Pero dahil dito sa ICC na naman ito, yan na naman ang media, yan na naman. Yan bang katotohanan sa inyo? Media? Nawala lang yung ano ni Ed Lingaw eh. Babanatan ko dapat eh. Nawala. Siguro na-realize nila na mali yung sinabi ni Ed Lingaw. Na mag-i-issue ng warrant of arrest ang Interpol. Korte lang ang nag-i-issue, Ed Lingaw. Binuran yun, no? Wala na eh. Hindi ko na makita yung post ni Ed Lingaw na explained. Yan bang truthful? Hindi alam kung, alam nyo, magkamali ang vlogger, natural yun. Mag-isa lang kami. Wala kaming reporter, wala kaming researcher, wala kaming. Pero si Ed Langaw magsasabi na pag nag-issue raw yung Interpol ng warrant of arrest, kailan pa nag-issue ang pulis ng warrant of arrest? Nagpapatupad lang yung pulis ng warrant of arrest na in-issue ng korte. Very basic yan, Ed Lingaw. Yan yung sinasabi yung truthful na mga media. Ako po, anytime, doon ako sa unregulated. Kasi ang unregulated social media, pwedeng banatan ng kapwa vlogger. Yun eh. Yung mga binabalita ng media, parang katotohanan na eh. Laging may kasama namang panlilin lang. Kumana na naman si Boy Sulo. Sino ba sinasabi mong Boy Sulo? Ako? Sino ba yung Boy Sulo na yan? yung punto natin dito, no? Pinasasalamatan ni Pangulong Marcos dahil parang ano yun, no? Masakit to, pero yung social, si Ed Langaw, mabuti naman. Yung mga media na yan, no? Yan yung sasabihin yung truthful. Hindi namin masasabi, aral sila eh, 'di ba? Marunong 'yan eh. Pinag-aralan nila 'yan yung papaano magbalita ng hindi ka mukhang fake news eh. Dadaanin mo sa tanong, dadaanin mo sa tama naman yung sinasabi nila eh. Bumababa si BP Sara. Bumababa rin naman sila eh. Tama rin naman yung sinasabi nila na bumababa si BP Sara. Pero ang hindi nila sinasabi, yung tunay na balita na pinakamataas si BP Sara, rating yun. Pag sinabi rating, parang sa eskwelahan. Ulitin ko na naman to. Yung first honor ba, tatanungin mo? Di ba ang tanong natin, ano ka? Ano ka ba? Honor ka ba? Anong honor ka? Di ba? Yun yung mga tanong natin eh. Third honor ako. Third honor ka, congratulations. Mas mataas ako dyan. First honor ako eh. First honor, pero wala po nagtanong. Yung po pinagmamalaki, kahit po sa graduation eh. Babanggitin ang pangalan mo, Badong Aratlis. First honor, best in math, best in science, best in GMRC. Wala pong in-announce na ganito. Badong Aratlis, bumaba ng 3 points mula nung third quarter hanggang fourth quarter. Yun ang i-announce o first honor ang i-announce? Mas importante yung pagbaba niya kahit na siya yung pinaka-valedictorian, pinakamalaking award. Ang iba, Badong Aratlis, bumaba ng 2 points sa third quarter. Ang grade sa fourth quarter, hindi po niya i-announce yun. First honor.
Hindi po tumaas ng 55%, 55% lang siya. Sobra naman tumaas ng 55%, ano yun, lagpas na ng 100. 55% lang po siya. Gano'n sila magbalita, eh. Hindi yung VP Sara, pinakamataas sa approval rating, pinakamataas sa trust rating. Gano'n ang tunay na balita. VP Sara, bumaba sa approval rating. Puta, kalokohan yung balita nyo, eh. Hindi kayo nagsisinungaling. Hindi kayo nagsisinungaling, pero kalokohan yung ano nyo, yung sinasabi nyo.